Grabe na po yung paglaban ng tao sa Diyos. Grabe na rin yung mga nababalitaan nating gulo, mga napapakita po sa news, napapakinggan natin sa social media, at mga nakakasalumuha at nakikita na po natin. Laganap na rin yung kasamaan sa mundo. Sign yan mga kapatid sa mga propesiyang nakasaad sa Biblia na magaganap at nagaganap na sa panahon natin. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 1, ngunit alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang magulong panahon. Paglabag, paggawa ng mali at kasalanan, pag-iinsulto sa Diyos, ang lahat ng nakikita na natin at nagiging normal na ang ginagawa nila. Ganito na rin ang ini-impluwensya nila sa mga kabataan at sa mga susunod na henerasyon. Ganito dinadaya ng kaaway ang tao, paglaban sa Diyos, pag-insulto sa Diyos at panlalait. Ine-expose na nila kung ano ang mali at ginagawang tama. Very deceiving na ang tama ay ginagawang mali at ang mali ay nagiging tama na sa panahon na ito. Very blasphemous. Meron ng church na tinatawag na Church of Satan. Meron na ring tinawag na unbaptism ceremony. Tatanggalin ang pagiging baptize mo sa Panginoon. Hindi lang yon, sasambahin mo si Satanas. They don't know what they all do. Wrecking the Bible. Talagang pinunit ang Biblia ng walang konsensya. Mga kapatid, ganito na nangyayari sa mundo natin. At ganito na ang ini-impluwensya nila sa lahat ng tao. Wala nang pakialam, kahit ng Diyos ang masaktan nila. Mga terrible people sa terrible times. Very perilous, very controlling, very poisonous. Grabe yung pamumusong sa Diyos. Grabe yung panlalait. Wagas po kung gumawa ng kasalanan ng mga tao ngayon. Paalala sa atin ng Panginoon. Ngunit ang sino mang lumalapastangan sa banal na espiritu ay hindi talaga mapapatawad. Ang ganitong kasalanan ay hindi mapapatawad magpakailanman. Kasi hindi lang si Jesus Christ ang iniinsulto na nila, ang tinatanggalan nila ng kapangyarihan at existence, pati na rin ng Diyos, ang ikatlong persona. Stop mocking God.